Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa puntong ito ay tatalakayin natin ang ilang kritikal na tala sa diksyonaryo ng wikang Filipino ni Rosindo Ignacio. Pero bago ang lahat ay kikilalanin muna natin kung sino si Rosendo Ignacio. Si Rosendo Ignacio ay isang leksikograpo, edukador, at manunulat na may malaking ambag sa larangan ng leksikografiya at pag-aaral ng wikang Filipino. Siya ang may akda ng Diksyonaryo ng Wikang Filipino na nailathala noong 1948 na isa sa mga unang komprehensibong diksyonaryo na nagtala ng mga salita, kahulugan, at paggamit ng wikang Filipino sa panahong iyon. Bilang isang edukador, si Ignacio ay nakatulong sa paghubog ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas, lalo na sa larangan ng pag-aaral ng wika. Ang kanyang mga gawa ay mahalagang sanggunian sa pag-unlad ng wikang Pilipino at nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at pagpapalaganap ng wika sa pamamagitan ng akademya at iba pang institusyon. Bagamat hindi gaanong marami ang tala tungkol sa kanyang personal na buhay, ang kanyang mga kontribusyon sa leksikografiya ay nagbigay sa kanya ng mahalagang lugar sa kasaysayan ng wikang Pilipino. Ang ibig sabihin pag sinabing leksikograpo ay isang tao na dalubhasa sa pagsasaayos at pagsulat ng mga diksyonaryo. Sila ang mga responsable sa pagtitipon ng mga salita, pagbibigay ng tamang kahulugan at pag-ayos ng mga ito sa isang organisadong paraan upang magamit ng mga tao. Ang kanilang gawain ay mahalaga sa pagpapayaman ng wika at pagpapadali ng pag-unawa ng mga salita at kahulugan nito sa isang wika. Narito ang ilang kritikal na tala sa Diksyonaryo ng Wikang Pilipino ni Rosendo Ignacio ayon sa isinagawang pag-aaral ni Vincent Christopher A. Santiago sa Journal ng Wikang Filipino. Una, kakulangan sa estandardisasyon ng mga kahulugan. Ayon kay Santiago, isa sa mga kritikal na tala sa diksyonaryo ni Ignacio ay ang kakulangan sa estandardisasyon ng mga kahulugan ng salita. Bagamat malawak ang saklaw ng mga salita sa diksyonaryo, may ilang pagkakataon na hindi naging consistent ang pagpapalawak ng mga kahulugan. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng kalituhan sa mga gumagamit ng diksyonaryo, lalo na sa mga mag-aaral at guro na umaasa sa estandardisadong definisyon ng mga salita. Halimbawa, ang salitang alay na maaaring ipaliwanag bilang handog sa isang bahagi ng diksyonaryo, ngunit sa ibang bahagi maaari itong ipaliwanag bilang sakripisyo na walang malinaw na konteksto o paliwanag sa kaibahan ng dalawang definisyon. Pangalawa ay ang hindi tumpak na pagsasalin ng ilang banyagang salita. Itinuro rin ni Santiago na may ilang banyagang salita na isinalin sa diksyonaryo ni Ignacio na hindi lubos na tumpak o akma sa konteksto ng wikang Filipino. Bagamat nagbigay si Ignacio ng mga salin para sa mga hiram na salita mula sa Espanyol, Ingles at iba pang wika, may ilang pagkakataon na ang kahulugan o paggamit ng mga salitang ito ay hindi sumasalamin sa tunay na gamit sa pang-araw-araw na wika. Halimbawa, ang salitang Ingles na freedom ay may isinalin lamang bilang kalayaan, nang hindi isinaalang-alang ang iba pang posibleng konotasyon ng salitang ito, tulad ng pagsasarili o karapatan, na maaaring magbigay ng mas malalim na pag-unawa. Pangatlo ay ang limitadong pagsasama ng mga terminong teknikal at siyentipiko. Napansin din ni Santiago na limitado ang pagsasama ng mga terminong teknikal at siyentipiko sa diksyonaryo ni Ignacio. Sa panahon ng pagbuo ng diksyonaryo, hindi pa lubos na naisasama ang mga bagong terminolohiya mula sa mga larangan ng agham, teknolohiya, at iba pang mga teknikal na disiplina. Ito ay isang mahalagang aspeto
ng modernisasyon ng wika na kailangan upang makasabay ang wikang Pilipino sa mga makabagong larangan ng kaalaman. Halimbawa, ang salitang computer o sa Ingles ay computer ay maaaring hindi pa kasama sa orihinal na edisyon ng diksyonaryo o kung kasama man, maaaring kulang sa detalyadong paliwanag sa teknikal na kahulugan nito. Pang-apat ay ang hindi sapat na representasyon ng iba't ibang diyalekto. Ayon sa pag-aaral ni Santiago, isa pang kritikal na tala ay ang hindi sapat na representasyon ng iba't ibang diyalekto ng wikang Pilipino sa diksyonaryo ni Ignacio. Bagamat ang diksyonaryo ay nakatuon sa wikang Pilipino, na kilala rin bilang Filipino, may mga salita mula sa iba pang diyalekto at wika ng Pilipinas na hindi naisama o nabigyan ng sapat na pagpapaliwanag. Ang ganitong kakulangan ay maaaring magdulot ng hindi pagkilala sa pagkakaiba-iba ng wika sa bansa. Halimbawa, ang salitang sukarap, na isang salita mula sa Hiligaynon na nangangahulugang sobrang tamis, ay maaaring hindi kasama sa diksyonaryo ni Ignacio, kaya't hindi na ipapakita ang iba't ibang yaman ng wika sa Pilipinas. Panghuli ay pangangailangan ng mas masusing pagbabago at pag-aakma. Inirekomenda ni Santiago na ang diksyonaryo ni Ignacio ay nangangailangan ng mas masusing pagbabago at pag-aakma upang mas epektibong matugunan ang mga pagbabago sa wikang Pilipino at ang mga bagong salita at termino na lumitaw mula sa mga pagbabago sa lipunan at teknolohiya. Ang diksyonaryo ay dapat na patuloy na i-update upang mapanatili ang kaugnayan nito sa kasalukuyang konteksto ng wika. Halimbawa, ang mga salitang nauuso gaya ng selfie o hashtag ay maaaring hindi pa kasama sa orihinal na edisyon ng diksyonaryo ni Ignacio. Sa modernong panahon, mahalaga na ang mga ganitong salita ay maisama upang mas maging kapaki-pakinabang ang diksyonaryo sa mga bagong henerasyon ng mga gumagamit ng wika. Sa kabuuan, ang mga kritikal na tala na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng diksyonaryo ng wikang Pilipino ni Rosendo Ignacio bilang isang mahalagang sanggunian sa kasaysayan ng wika sa Pilipinas. Ngunit, ipinapakita rin ang mga lugar na maaaring pagbutihin o isulong pa upang mas matukunan ang pangangailangan ng wikang Pilipino sa makabagong panahon. Narito ang sanggunian ng aking isinagawang pagtatalakay, https://journals.upd.edu.ph at Santiago Vincent Christopher A. Mga kritikal na tala sa Diksyonaryo ng Wikang Pilipino ni Rosendo Ignacio, Journal ng Wikang Pilipino, Volume 10, Number 2, 2023, page 45 to 47. Maraming salamat sa pakikinig. Ako nga po pala si Ginang Merlin Jane Hicoli Sultan, kasalukuyang kumukuha ng Master ng Sining sa Edukasyon sa Pagtuturo ng Filipino sa Universidad ng Mindanao, Davao. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat at maraming salamat sa pakikinig. Naway pagpalain tayo ng poong may kapal.